Tatlong lalaki ang di umano'y nagkakasa sa isang 13 anyos na bata sa kanilang kapitbahay. Nahuli ang isa pero ang dalawa naglaho parang bula. Hanggang sa matuntol ng mga otoridad ang pinagtataguan ng isa pang suspect. Game over, kuya! At malapit na kayong malambat ng mga otoridad. Mahigit isang taong tinakot, pinagbantaan at paulit-ulit daw na kinalay at inabuso. Yan ang karumal-dumal na sinapit ng isang minor de edad na nagmistulang sex slave sa San Mateo, Rizal. Sa patnubay at pahintulot ng magulang ng biktima, nagkwento sa amin si Tintin. Parang may in-spray po siya bago niya itakip sa akin sa bibig. Oo. Tapos doon po, bigla na lang po ako nahimatay. Meron bang pagkakataon na sabay-sabay sila? Ano pa? Ilang beses nangyari yun? 3 beses. Kwento ni Tintin, nagsimula ang pang-aabuso sa kanya nung siya'y 13 gulang pa lang. Nung naglalaro po kami, nakita po ako ng isang kaibigan po nila. Tapos, nung nakita po ako, hinila po nila ako doon. At ang pang-aabuso sa biktima, nangyari raw sa kani-kanyang bahay ng 3 suspect. Sa bigat ng kwento at dahil sobrang sensitibo, hindi na po namin minarapat na manggaling pa mismo sa bibig ng biktima ang kwento. Sa pakikipag-usap ko sa kanya, 3 ang nasa likod ng pangahalay na ito. Ang lumalabas by schedule, kulang sa loob po ng 1 taon, mistulang naging sex slave ang minor de edad na biktima. Dahil sa takot, hindi raw agad nakapagsumbong ang dalagita. Anak, ikaw ba'y nagmakaawa nun? Doon pa rin po sa kubo, doon po nila ako pinagsasamantalahan. Okay. Doon rin po ako paulit-ulit na nagmamakawa sa kanila. Pero wala pa eh, kahit ano pong pagmamakawa ko, hindi po nila pinapakinggan. Hanggang noong July 2022, ang 3 magkakaibang lalaki na umaabuso sa kanya, nag-join force pa raw at halinhinan siyang inabuso? Wala kayong awa, mga kuya! Yung isa hawak-hawak naman yung binti, habang yung isa nakaibabaw. Ganon, salit-salitan silang 3. Matapos ang panghahalay, humingi ng tulong ang dalagita sa Homeowners Association ng lugar. Dito ko po nakita yung bata. Ngayon, tinanong ko kung bakit siya umiiyak. Nagsalita yung isang bata na nirape po siya. Kaya ang ginawa ko, nilayo ko kasi sa mga bata kasi maselan na istorya yon. Pinasok ko siya sa bahay ko. Nung pagkapasok ko po siya sa bahay ko, sabi ko sa kanya, ikwento niya yung mga nangyari sa kanya. Yun nga raw, na-rape nga raw siya ng 3 lalaki, kaya iyak siya ng iyak. Ito yung kubong binabanggit ng bata, na dyan daw nangyari yung lahat. Ang mga suspect na walang awang lumapastangan daw sa dalagita, kinilalang sina Rogelio Rojas, Romnick Ratbuya at Philip Hastiva. Sa tulong ng mga opisyal ng Homeowners Association, agad pinapuntahan ang bahay ng mga itinuturong suspect. Ito yung bahay sa baba ng matanda si Roger, tapos yung 2 doon sa taas. Dito po sinundo yung isa, si Romnick, ng mga task force ko. Hindi po kalayuan ang bahay ni Romnick. Dito naman sinundo si Philip, yung isang suspect.